Maraming salamat po, Panginoon Diyos. At pinagtagumpay mo po ang aking paglalaba. Success, ika nga po. Walang aberya, tubig, kuryente at washing machine. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang tanong, bakit natin dapat pasalamatan ng Diyos? Una, pinag-pray ko kanina bago magsimula. Na sana maging ayos hanggang sa makatapos ako. At nakatapos naman ng maayos. Anong ibig sabihin niya? Tagumpay. Ayun ang tanong. Kanino nagmumulat tagumpay? Ayon kay San Pablo, unang Korinto 15:57. Ang Diyos ang naglalahan ng tagumpay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Yan. Kaya ako, buong puso ko nagtitiwala sa Kanya. Bakit? Kaya lahat ng ginagawa ko, pinapasa Diyos ko wala ba akong gawin? Yan ang tagumpay na makakamit ng isang tao. Nagtitiwala sa Diyos. Amen. God's good. All the time. Okay, tingnan na natin itong labada. Ito, makapal ito. Pantalon na ito . Makapal . Yun . Yan. Kaya pinagtagumpay ng Diyos . Kaya naniniwala ko na ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng ating gagawin. Basta ipagkatiwala lang natin sa Diyos. Huwag tayong yung iba kung ano ng mga tinatakbo ng mga utak kasi. Hindi. Para magtagumpay, lagi ko sinasabi, God first. Tama yun, kaibigan. O sige, hiyaw na natin . Tingin mo, mag-isa lang naman to. Mabigat, malaki. Kung hindi automatic ang washing machine, ewan ko. Masakit sa kamay to. Ang kanda pilay ka pagka pipili-pili mo ito. Okay. Ganyan lang po Ako bilang senior na ako, 64 ako ngayon. Sa birthday ko, siyempre 65. Gumagawa pa ako ng gawain ba, kagaya nitong paglalaba. May makontribute lang sa bahay. Kasi wala na akong trabaho . Kaya tulong-tulong kami, pamilya. Kung ano yung may contribute ko sa bahay, yan ang ginagawa ko. Hindi ako namimili, basta kaya ko, sige lang. Ganun talaga . Huwag kang mamili ng trabaho. Ito naman sa bahay naman yan, gawain naman pamilya ko. Tapos magbamaselan ka. Hindi tamad pa . Okay, magiging tamad. Basta sa pamilya, para yung pamilya nyo masiyahan. 64 na ako. Pero naglalaba pa. At hindi lang yun, stroke po ako. 6 years. 58 ako nung may stroke ako. 64 ako ngayon. Ilang taon yun? Diba? Pero kagandahan, yung sinabi ko kanina sa inyo,
Basta buong magtiwala ka sa Diyos. Ipakita mo ang pagtitiwala mo sa Diyos. Hindi yung parang dumating yung konting problema, wala na. Bumibitaw ka na sa Diyos. Ako, na-stroke ako, hindi ako nagreklamo sa Diyos. Bakit? Yung nire-reklamo ko. Wala. Lahat ng ating ginagawa, tayo may gawa niya. Meron kong nakausap na stroke. Sabi niya, tinanong ko siya, brother, ba't ka na stroke? Kasagot niya, pinaparusahan ako. Ang tingin niya sa Diyos, masamang Diyos, namamarusa. Tapos tinanong ko siya, ano ba po? Marok, bago stroke. Bisyo. Kaya ka na-stroke, bisyo. Ikaw may kasalanan eh. Tapos ngayon sasabihin mo, pinarusahan ka ng Diyos. Kailanman hindi namamarusa ang Diyos sa mga buhay. Maring sa buhay natin ito, na nakakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, pero hindi parusa yun. Alam niyo kung ano yun? Pagtutuwid ng Diyos. Kasi kung paparusahan tayo ng Diyos, tama tayo magawa. Kaya yung kung stroke, sabi ko sa kanya, ilan taon ka ng stroke? Sabi niya, 5 taon. Isipin mo, nakakalakad ka pa, nakakapagsalita ka maayos. Samantalang yung mga iba, nakahiga na lang. Yung iba, naka-wheelchair na lang. Eh, ikaw, nakakagalaw ka pa ng maayos, nakakakain ng maayos. Sabihin mo, pinarusahan ka ng Diyos. Huwag mong idamay ang Diyos ka. Kaya ka na-stroke kasi nga, yung bisyo. Filter. Dumi, oh. Ito naman tumingin ito, gaganyanin mo lang, oh. Natatanggal, oh. Ay. Hugasan natin sa tubig para matanggal. Sa tubig lang matatanggal ito kasi tingnan niyo po. May mga butas-butas na maliliit. Tubig. Malinis na. Eh, yung pinagmumulan nito, kailangan linisin nyo rin. Kasi meron pa yan, oh, ito. Ito. Yung pinagmulan nito, meron pa. Kaya punasan yung basahan. Lagi niyong gagawin yan. Pinupunasan ninyo yung pinagmumulan nito sa loob ng makina ng washing machine. Ito. Ito yung damit. Yan. Sasampay naman ni Sister Baby yan. Siya po magsasampay. Ito. Balik na natin. Yun. Ito siya. Yun. Shoot na. So, walang dumi.
Kaya, pwede na nating isara. Antenon. Siyempre, tapos na kaya natin sasara yung tenon. Ano po, ganyan lang po ang buhay, kaibigan. Eh, huwag niyo po seryosohan ang buhay. Basta magtiwala kayo ng gusto sa Diyos. Amen. Amen. Paano? Tapos na eh. So, akit na tayo. Third floor kami. Akit na tayo. Ano po. Medyo masakit yung tuhod ko kasi may depresya. Pareho. Dahil mabigat ako. Kaya nahihirapan din ako. Yung tuhod. Dahan-dahan lang. So, second floor ito. Katambas na second floor. So, patungo na tayo sa itaas sa third floor. So, yan yung mga sampay kayan. Nakikita nyo, kapon yan. Nilabang ko sa umaga at saka nilabang ko sa gabi. Kaya, siyempre, pahinga sa tanghali. Kung meron pa lalaban, lalaba tayo. Ayan. Ayan. At ngayon yung nakikita nakasampay yan. Kahapon yan. 3 beses ako naglaba. Isa sa umaga, 2 beses sa gabi. Yan eh. Nagtatagumpay dahil sa tulong ng Panginoon Diyos. Amen. God is good. Dito na tayo. Okay. Ganyan na. Lagi nyo lang tatandaan, kaibigan. Magtiwala kayo sa Diyos. Diyos nang bahala. Huwag nyo kayanin ang lahat. Mas maganda. Share ninyo sa Panginoon Diyos ang problema nyo. Kaya solve ng Diyos yun. Eh, Diyos nga siya eh. Hindi ba kasi? Bahala na kayo. Sige, hanggang dito na lamang yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Senior citizen, 64 years old. Sa August, 65. Stroke nose. 6 years and 5 months. Yung tuhod ko, may tama yun. Kaya PWD ako. 6 na taon at 5 buwan din. Kasi magkasunod yung stroke sa PWD. Iba yung stroke, iba yung sa tuhod ko nangyari. Pero sa tulong ng Panginoon Diyos, ito, nakakatulong pa tayo sa gawain bahay, kagaya ng paglalabanan namin. Huwag niyo sabihin, may edad na kayo. Kung kaya niyo, gawin niyo. Bilang tulong sa pamilya. Okay? God bless us all. Bye.